Okay, magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Saan man panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, bakit inuna pa po, no, nauna pang imbestigahan ng Senado. Ito pong tungkol sa PCSO. Hindi ko naman sinabing wag mag-imbestiga sa PCSO, pero ito po yung immediate concern ng mga Pilipino, no? Yung tungkol po sa People's Initiative. Ang dami na pong issue. Bakit hindi po ito ang inuna, no? Meron pa po pangako akong ano riyan yung teorya ko diyan baka hindi kaya gusto na lang nila na ito na lang pag-usapan natin yung PCSO. Kasi, 'di ba? Tapos biglang bubulaga na lang sa atin na ah okay na lahat ng may kinalaman sa People's Initiative. Ikalawa ko pong katanungan, bakit po congressman pa rin yung nagpapaliwanag tungkol sa People's Initiative? Tsaka hindi po ba akala ko malinaw na po yung kasunduan, no? Akala ko malinaw na yung kasunduan na ang isusulong na lang yung CONAS ng Senado at ay saka pong katanungan, ano po ba talaga yung need? Bakit magcha-chat-chat tayo ngayon samantalang humaharap po tayo sa napakarami po nating problema? Yan pong mga pag-uusapan natin pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa atin, ay tsaka ano pa nga pala, no? Ganun na naman po yung mga ah, ganun na naman po yung katanungan natin na bakit po yung mga lahat na nangyayari ngayon isinisisi pa rin natin sa nagdaan. Parang dilaw na dilaw po. May dalawa po ulit tayong halimbawa dito sa kaganapan, no? Tapos sisi po sa nagdaang administrasyon. Tandaan po natin, at 2022 po na upo, 2024 na po ngayon. Kung ang gagawin nyo lang po, kada meron pong mangyayari ngayon ay isisisi nyo lang, eh, mag-isip-isip naman po kayo. Kaya po nariyan yung pamahalaan para lutasin kung ano man yung suliranin na nakikita natin. Okay, pag-usapan po natin, no? Unahin na po natin tong pinakamainit na balita. Nag-imbestiga po sila sa PCSO. Hindi ko po alam kung ano po ang gusto nila rito sa PCSO. Nagtataka yata sila dahil tama nga naman, no? Ang dami pong tumatama sa loto ngayon. Unlike before, may mga ilang linggo na walang tumatama, no? Naalala niyo yun, yung taya tayo ng taya tapos palaki ng palaki. Ngayon, magkasunod na araw, may parehong malalaki, may tumama. Kaya lang, pwede, okay din naman yan, no? Kaya lang, parang sa tingin ko, yan ba dapat natin pag-usapan? O PCSO lang po yan, kung may mandurugas dyan, siguro pwede rin. Kaya lang, ang tingin ko dapat inuna nila itong People's Initiative. Okay, tuwan-tuwa po ngayon, ang latest po, yung tumama yata, umamin yung mga taga PCSO na dinuga nila o dinoktor nila yung damit. Siyempre may paliwanag tapos pupunta sila sa executive session para ibulgar doon kung sino-sino talaga yung mga tumama at iko-confirm po nila. O madali lang naman po, no? Madali lang po 'yan eh. Pero yung timing din, no? Para saan po ba 'yan? Pan-divert po ba 'yan dito sa hindi ko naman kayo nakakasuhan, nagtatanong lang po. Kasi ang tingin ko dito interesado yung mga tao, no? Bakit tuloy pa rin? Oh. Kasi ano man ang mangyari, madali lang po yan PCSO. Patutunayan nyo lang na totoong tao yung nanalo. Ipoproduce nyo lang yung mga ticket, di ba?
Saan tumaya? Ang dali lang po niyan eh. Ako sa tingin ko, napakadali po niyan. Yung tao, kakusapin nyo, executive session, ayaw pwede naman yung protection niya. Saan siya tumaya? Di ba? Tapos i-trace doon kung may tumayagang ganun. Asan yung ticket? Alam ko, hindi ka pwedeng kumubra na walang ticket dahil yung mga usapin dati, na plancha yung ticket, hindi na nakakubra eh. O nabasa yung ticket, hindi na nakakubra. Kaya nga, yan po ay siguradong may ticket. Dali lang po i-trace yan. Kung talagang, malay nyo nga naman, nagkataon na magkasunod na araw, tinamaan, malalaki pareho. Tapos pag wala talaga, binola lang yung mga senador, pakulong na agad. O, tapos balik tayo rito kasi importante po to pagbabago po ng konstitusyon eh. Yan po kasi ang involved diyan. PCSO, yung mga taong tumama na di umano ay may duda. O, kung napatunayan nila na sila ay tumaya sa ganitong istasyon, dali lang po siguro i-trace niyan. Ito yung ticket. Yan ba ay galing diyan? Madali po yan kasi may mga resibo yan. Kaya tapos pag wala, nagkabulahan, o alam nyo na dapat gawin. Anyways, ito po sa akin ang pinaka-importante, no? Ilang araw na po, tuloy pa rin, no? Yung COMELEC po nagsalita ngayon, tumatanggap po sila at meron pong silang tinatanggap. Ibig sabihin, may nagsasubmit. Marami tayong nabinbin na katanungan. Panay tanong po ang kasi wala po talaga akong kasagutan dito, no? Real talk. Okay. Si Subiri naawa ko kasi pinoproject niya na sa kanya susunod yung Kongreso sa CONAS. Pero ang realidad, wala pa siyang meron na siyang na-draft na 'di ba, yung resolution. Hindi naman pinag-uusapan sa HOR. So parang binabaliwala, no? Baliwala lang doon. Wala pa naman din dito na aprobahan. Sabi nga ni Senator Amy, kami ba parang wala ko nabalitaan na kinonsulta kami diyan. Parang minadali lang ni Subiri, siya lang mag-isa. Anyway, ang maliwanag po, ayon na rin sa COMELEC, tuloy-tuloy po yung nagpapapirma. Ito po, dinideny na po ngayon ng mga congressman na sila yung involved dyan sa pagpapapirma na yan. Ngayon, kung hindi sila involved at meron na pong lumabas na grupo yung pirma, di ba? Yun daw yung mga proponents. Ang tanong ko po dito sa mga proponents, una, ito po, basahin ko lang muna tong sinabi ni Salceda. Lumabas po to sa Politico. Sabi ni Salceda, ito yung development. As House Committee on Ways and Means Chairperson, Representative Joey Salceda confirms. Kinumpirma niya po. Ngayon po to ito po ay lumabas ngayong January 18. Okay. Congressman Salceda confirms the People's Initiative push for mid-2024 plebiscite on proposed charter change navigating a tight timeline ahead of the 2025 election. So yung target po nila, mid-2024 magkaroon ng plebiscite. Wala na pong problema dyan. Bakit? Bakit po walang problema, pirma na lang ang kulang? Bakit po? Ayon na rin kay Senator Amy Marcos, nalusutan kami. Yung Senado daw nalusutan, nailusot nila yung budget para daw di umano, para dito sa plebiscite sa Chacha ng 12 billion. Yan, sinabi yan ni Senator Amy. Nalusutan kami. Ngayon, kung nalusutan kayo, hindi nyo na po ba mahahabol? Kung hindi nyo na mahahabol, walang problema yung COMELEC. Kasi ang COMELEC, bibigyan sila ng budget. Kinakailangan nilang gastusin yung budget na yun. Ay, binigyan na pala sila ng budget.
14 billion po ang budget ng COMELEC at wala naman pong nakatakdang eleksyon ngayong 2024. Yan po yung nakatakda. Tinakda po nila. So alam po ng Congress na meron magaganap na ay kung sino man po yung nagsingit niyan. Sabi ni Senator Amy, nasingitan kami. Kung sino man po yung nagsingit niyan, alam po nila na matutuloy po yung plebisito para dyan sa People's Initiative na yan. Okay, ikalawa. So ito po isa-isay natin yung mga sinabi ni Representative Joey Salceda. Representative Joey Salceda confirms People's Initiative aiming for mid-2024. So kumpirmado po ng isang mataas na tungkulin na congressman na yung target ng People's Initiative ay mid-2024. So June, July. Ngayong taon na to. Okay. Plebiscite on proposed charter change. Ikalawa, proponents target the timeline before July to avoid overlap with the October filing of certificates of candidacy for the 2025 election. Uunahan nila yung filing of certificate of candidacy for 2025 election. Dapat mauna to. Dahil pag nauna yun, dapat maglingkod yun. Ang gusto nila, mauna yung charter change bago yung election. Kasi pag nakapag-elect na, hindi na nila pwedeng bawiin yun. Maglilingkod ng yung congressman, mayor, governor, lahat ng may elect doon dapat maglingkod. Thank you very much muna kay Ryan Locte. Nakakagalit yung plebisito na yan. Dami pwedeng puntahan ng pera. Correct. 12 billion po ang pinag-uusapan natin dito. Okay. Salceda expressed confidence on achieving the required signature. So sabi ni Salceda, naniniwala siya na makukuha yung required na signature. Okay. Anticipating surpassing the 12% total registered vote. So naniniwala siya na malalagpasan pa yung 12%. Ang una kong katanungan, kung hindi po mga congressman yung nagtatrabaho dyan, katulad ng sinasabi ngayon ni Tulfo, sinasabi rin ni Amy, at sinasabi po nila yung opisyal, pirma, yung grupong pirma. No? Okay. Ang una kong katanungan, kung wala pong kinalaman yung mga congressman dyan, bakit si Joey Salceda na isang congressman ang nagbibigay ng mga dates kung kailan matatapos, kailan yung target, no? So involved dito si Joey Salceda o close in contact siya dito sa proponent. Yung sinasabi nilang proponent niyan, yung pirma. No, yung mga grupo yan ng nagpapapirma. Okay. So yun yung una ko eh. Kaya ang hirap pong paniwalaan na walang kinalaman dito yung mga congressman. Pero given, no? Ito po. Sige. Wala kayong kinalaman. Pirma talaga yung may kinalaman diyan. Okay. Ang tanong ko sa pirma, yung proponent po ng nagpapapirma nito. Ayoko ng PSO talakayin kasi ayoko i-divert yung issue natin. Madali lang po yung PCSO. Ang dali lang puntukuin yan eh. Tama yung sinasabi ni Tulfo, sino yung mga nanalo. Pakita, alamin nyo lang kung totoo yung ticket o hindi. Puntahan dun sa outlet kung talaga naglabas sila. Meron naman sigurong ano yun. Dito lang po tayo. Hindi natin pakikialaman yan. Okay. Yun yung una, di ba? Okay. Palagay na natin, wala talaga silang kinalaman. Kunwari, naniniwala tayo na walang kinalaman yung congressman. Gaano po kalawak itong pirma na organisasyon? Ilan po ang miyembro nito?
para nakakalat kagad sila sa Pilipinas. Kasi December lang po yan eh. No? Kung yan po ay NGO, walang kinalaman sa gobyerno, paano po sila mabilis na nakapagpapirma? No? Ang bilis eh. Kung wala pong kinalaman ng gobyerno, congressman, mayor, wala po talaga. Ibig sabihin, sarili lang sikap tong mga organisasyon ng pirma. Gaano kalawak yung pirma? Bakit hindi po natin sila kilala? Ikalawak kong tanong, ilan yung tauhan, ilan yung kumikilos? Ibig nyo sabihin, lahat nung nagpapapirma, lahat sabay-sabay to, hindi po to yung Quezon City muna, tapos lilipat sa Maynila, hindi po eh. Sabay-sabay po, may nagpapapirma sa Quezon City, sa Albay, sa buong Pilipinas po. May nagpapapirma na sabay-sabay. Gaano kalawak yung manpower nitong pirma na to, kung pirma talaga to at hindi gumagamit ng gobyerno. O, 'di ba? Unang tanong 'yan. Ikalawang tanong, sino ang nagpopondo rito? No? Sino yung leader niyang pirma? Sino yung kung sabay-sabay po 'yan sa Pilipinas, sabi nga sa inyo, Xerox lang. Xerox lang ng papipirmahan. Milyon-milyon na po 'yan. Sino po nagpopondo diyan? Sino yung nagpapasweldo sa mga tao kung hindi yan gobyerno, yung mga tao na yan? Kung i-deny ninyo ng mga barangay yan o kung hindi sila mga barangay official, malamang dapat kasi people's initiative sila eh. Sino yung nagpapapirma? Kung maniniwala tayo na walang government involvement dyan, hindi involved yung mayor, hindi involved yung congressman, sino yung nakakalat? Bukod sa mayor, congressman, gobernador, sino pa yung nakakalat sa buong Pilipinas na grupo? Pirma? Dami namang pirma niyan. Ang dami namang ng grupo na yan. Eh di dapat 3 congressman yan kung talagang may grupong ganyan. Di ba? Okay. Yan po ang dapat pag-usapan dito. Bukod pa po dun sa totoo bang may nagbayad? Totoo bang nangangako kayo ng ayuda? Kaya po immediate yan eh. Kasi bakit po immediate? Pag tayo po naengganyo dito na makinig sa PCSO, katulad po ng gusto nila na ito nilang pag-usapan natin, tignan nyo yung target oh. Before, sa June dapat mag-election na. Ang bilis po niyan. Maniwala kayo sa akin, hindi po yan yung i-confirm pa ng ng COMELEC eh. Tapos ano na lang kay sa Senado. Kung yan po ay ano yung sabi ni may maganda yung sinabi ni Senator Bato, no? Ito yung sinabi ni Senator Bato. I trust my president, I trust my Senate president, I trust my president of the Republic of the Philippines. Si Bato po to but hindi pa rin ako kumpiyansa. Dahil despite of that revelation, the declaration coming from the president, wala namang hinto ang pangangalap nila ng pirma. Wala namang instruction sa ground na ihinto. So ito po, may mga tao sila sa ground, no? Itong mga senador na to. In fact, tinapos talaga nila yung deadline na binigay sa kanila. Non-stop pa rin ang ginawa nila. So hindi pa rin tayo magkukumpiyansa, hindi tayo dapat magkumpiyansa. The president has spoken, dapat period na. Wala nang alingas-ngas. Tignan nyo. Hindi nagkukumpiyansa si Bato. Dahil nakikita niya sa ground eh. Kano po kakapangyarihan
na dinefine nitong grupo na to, yung pirma, yung sinabi ng Pangulo na ayaw niyan ng People's Initiative na yan. Alam niyo po ba kung ano lang sasabihin niya? Halimbawa, sinita niyo yung mga congressman. Aba, hindi kami yan. People's Initiative yan. Pwede ba namin pigilan yan? Hindi naman namin kaano-ano yan. Yun po yun eh. Meron po silang serye ng denial eh. Sinimulan po ni Erwin Tulfo. Dininay na nila na wala silang kinalaman dyan. Walang kinalaman yung Kongreso. O ayon kay Tulfo. Eh ano tong mga sinasabi ni Salceda? Pati yung schedule kung kailan magkakaroon ng eleksyon. Bakit alam na alam ni Salceda na isang congressman? Di ba? Ang hirap, no? Okay. Yan po yun eh, no? Masyado nasiyahan, maagang nasiyahan si Subiri. Hindi niya alam po siya. Tuloy yung trabaho. Okay, punta na po tayo rito sa mga wala pong tigil sa kababana. Tandaan po ninyo, 2024 po ngayon, natapos po ang panunungkulan ni Pangulong Duterte noong 2022. Ngayon po ay 2024. Maliwanag po sino po presidente ngayon? Si President Bongbong Marcos. Okay. Thank you very much sa hindi ko mabasa. Nasobrahan ako sa ilaw. Teka lang, dito ko titignan. Pasensya na, pasensya. Maliliit masyado yung letra eh. Sino ba to? Nagbigay ng 279. Dito ko, dito natin tignan. Parang may nakatakda na ba sila investigasyon? Dapat imbestigahan na po nila yan. Hala, nasan? Wala yung nagpakape. Bakit wala rito yung nagpakape? Super chat. Ryan Locte. Si Ryan Locte pa rin. Okay, thank you very much Ryan Locte. Okay, punta na po tayo rito sa mga sinasabi natin. Napatuloy po nila. May mali akong setup na ginawa sa mundo. Ito po, basahin po natin. No? Ngayon po ito nagaganap, tapos ito, balita po to sa ewan ko kung saan nakaano tong balita na to. Babasahin po natin kung yung source muna. Inquirer.net. Okay, Manila currently holds the world's worst traffic in metro area. According to TomTom International BB, a multinational traffic data provider and location technology specialist, local motorists spent an average of time of 25 minutes and 30 seconds per 10 kilometers in the metro last year. Okay, malamang ito last year ngayon, no? Ito po reaction ng mga ugok na to. Ahahaha. PI ka Mark Villar at matandang tugade, mga mambubudol. Okay, ngayon po may traffic. Worse daw po ang traffic sa Metro Manila. Ang minumura nitong tao na to, ni Rainbow Fighter, ang minumura niya, si Mark Villar at saka si Tugade. Hindi ko po maintindihan. Sila po ba ang Secretary of Transportation ngayon? Sila po ba yung DPWH ngayon? May kampanya po kasi sila, di ba? Ang kampanya nila, dahil hindi nila kayang tapatan yung build, sirain si Mark Villar, si Tugade, para magmukha po
na wala naman talagang nagawa yung mga yan para ma-ease yung traffic. Okay. May traffic po sa Metro Manila, pinakamatraffic po ang Metro Manila. Ibig po bang sabihin, yung mga tao po sa Metro Manila dumadaan, wala pong naramdaman na ginhawa nung panahon po ni Pangulong Duterte? Ibig niyo po sabihin, imagination lang natin yung mga build ng Skyway at iba't iba pang pinatayo ni Pangulong Duterte. Ilan tulay yan? So dati EDSA lang po, di ba? From north to south, EDSA ka lang dadaan. Ngayon po, may mga tagusan na sa iba't ibang daan, may mga tulay na po dyan, makakatagos na sa iba. May Skyway po sa taas. Okay, siguro yung average, ganun pa rin. Wala namang pagbabago sa EDSA. Hindi naman originally po, patong-patong dapat yung EDSA. Di ba yan yung gagawin ni Duterte? Patong-patong, ilang patong yan. Eh dahil to si Grace po, sikat pa nun. Palaangal pa. Hindi natuloy. Nabuisit si Duterte. Kaya inikutan natin yung EDSA. Inikutan. Mas gumanda dahil dumami yung way. Hindi ka nadadaan ng EDSA, makakarating ka from North NLEX to SLEX nang hindi ka dadaan ng EDSA. Natupad po yan, lahat ng yan, panahon ni Pangulong Duterte. Ngayon, sinisisi ninyo yung mga pinuno nung panahon na yun. Natural, wala pa. Natural, may traffic pa rin. Kaya nga dapat tuloy-tuloy yung build. Pero wag nyo pong sabihin na walang naganap na build. O hindi po, walang silbi yung build na naganap. Yan po ang problema nyo eh. Kung may traffic pa rin despite ng ginawa nila Pangulong Duterte, kaya nga kami bumoto nung nagsabi na itutuloy nila. Kung hindi nyo tinuloy, isisisi nyo lang sa dati, eh wala tayong magagawa. Di po ba? Kaya kayo binoto para ituloy nyo yung build. Kung wala kayong kakayang humanap ng pondo sa build, ano magagawa namin? Isisisi nyo na lang sa dating administrasyon kahit napakarami nang nagawa. Yan ang buwisit sa buhay. Dilaw na dilaw eh. O eto pa isa. Bukod dyan sa traffic, meron pa po silang sinisisi ngayon. Ito. Sabi dito, Remulla, Bureau of Immigration, Legal Department, help fake corporations get visa. Okay. Sabi ni Remulla, yung mga Bureau of Immigration, taga-legal department, sila daw yung tumutulong sa mga pagbibigay ng fake corporations na magkaroon ng visa. Ngayon, eto na ngayon na reaction netong mga tukmol na to. Again, tahimik ang DDS sa usaping ito. Kakaiba, walang katulad, tatak Duterte. Si Duterte ba presidente ngayon? Nakita ni Remulla, may sindikato dyan sa Bureau of Immigration. Kailan nakita ni Remulla? 2024, ngayon. Ngayon niya nakita. Isisisi nyo na naman kay Duterte. Yan yung mga utak na hindi ko maintindihan eh. Basta may pagkakataong bumira. Si Remulla ba sinisi kay Duterte? Ang sinisisi niya yung sindikato dyan sa immigration. Yung legal department ng immigration ngayon, ang nakita ni Remulla na gumagawa ng krimen ngayon. Alam niyo po yung mga tao ngayon, wala po silang pakialam sa mga nangyari noon. Dahil ngayon sila nagtatrabaho. Ngayon sila opisyal. Pero yung mga amuyong, no?
Akala siguro nila, ay si Marcos na kaya si Marcos na kaya lahat ngayon titigil na. Wala yang mga yan. Walang nag-exist ngayon ng mga sindikato kasi Marcos na ngayon eh. Kung may sindikato man, galing kay Duterte yan. Wala namang binabanggit. Binasa ko po ito eh. Wala namang sinisi si Remulla. Ang sinabi ni Remulla, kasuhan tong mga to kasi sila'y namimigay ng peking passport dito, peking visa dito sa mga peking hindi, legal na visa pala. Binibigyan nila ng legal na visa yung mga peking korporasyon. Pero pag tinignan po yan ng mga tambalos-los, dilawan at kakamping, kasalanan pa rin ni Duterte. Lahat po ng mangyayari ngayon na kasamaan, kasalanan ni Duterte yan. Wala. Sino po hindi magagalit? Natapos si Duterte, natural, hindi niya perfectong ibibigay yung Pilipinas. Gusto niyo pala perfecto. Gusto niyo pala perfecto na wala nang dungis yung ibibigay na Pilipinas ni Duterte, ipapasa niya. Ituloy niyo yung ginawa ni Duterte para hindi niya nga natapos. Hindi niya naman wala akong masabi. Nakakapanggigil lang po. Sa totoo lang. Gigil lang yung kaya kong gawin ngayon. Ang dami na po, no? Paulit-ulit lang sila. Dilaw na dilaw po yan. Wala ba talaga kayong balak ituloy yung build? O gusto nyo man, wala kayong pondong makuha? Paano kayo magkakapondo? Putay, may pondo, inaawa. Di ba? Yung may pera na nagpopondo sa buong mundo. Yung US nga, hindi. Nakikipag-utuan sa China eh. Tayo lang ang tanging bansa na. Anyways, talagang ganyan eh. Bakit ba natin poproblemahin yan? Kaya lang, huwag nyo sa aming ipasa yung problema kasi kung ipapasa nyo lang, edi paupuin nyo na yung Duterte dyan. Kami naglulutas niyan. Tignan nyo, may magaling na BBM. Siguro, eto, tignan nyo yung wordings niya. Pag ganito sana mga wordings yun, nakakatuwa pa kayo. Continuity of BBM ni PRRD, now PBBM admins BBM. Continuity raw ng BBM ay ng build ni PRRD, ngayon ang tawag ay BBM. At least nire-recognize nitong tao na to na yung proyekto ni Pangulong Marcos, continuation ni Duterte. Kung ganyan ba naman nire-recognize nyo mababawasan yung gigil namin sa inyo. Mang Bads, watch ako later replay. Maganda topic. May mga appointment lang puntahan ngayon. Umaga, magandang gabi po sa lahat. Kate Flores. Thank you very much, Ma'am Kate Flores, sa $13.99 Canadian dollars na pangkape. Okay. Ito po, dito natin tatapusin kay Barry Gutierrez. Matagal na natin din nababanatan si Barry Gutierrez. Sabi ni Barry, nakakatawa lang ang mga Duterte. At ngayon, pati si Amy Marcos. Tignan yung wordings niya. Duterte lang at si Amy ang nakakatawa. Pero hindi si Tambalos-Los, hindi si President Marcos. No? Alam na di ba? Okay, sila na yung bagong ka-unity. Tuloy natin. Nakakatawa lang ang mga Duterte at ngayon pati si Amy Marcos na nagsasabing hindi dapat baguhin ang konstitusyon. Politika nga naman. Alam mo, Barry Gutierrez, kayo ang nakakatawa. Alam niyo kung bakit kayo nakakatawa, kayong mga talunan? Kasi ang tagal ninyong pangarap na mabuwag yung unity team. Akala nyo, pag nabuwag yung unit team,
kusang lilipat ang suporta ng tao kay Leni Robredo. Ang pinakamali niyong ginagawa, pinanawala niyo yung sarili ninyo na si Leni talaga'y nanalo. Yung pangarap ninyo, di ba ganun? Minsan nangangarap tayo ng isang bagay, tapos pag dumating yung pangarap mo na yun, hindi ka pala handa. No? Minsan pangarap ka ng pangarap na sana tumama ako sa loto. Tumama ka sa loto, putain, nagkaroon ka pa ng lalo ng problema kung paano mo itatago yung mukha mo. Hindi ka handa. Hindi mo alam kung saan gagastusin. 3 araw inubos mo, tapos. Ganon din kayong mga dilawan at kakamping. Nangangarap kayo noon, sana mabuwag yan. Actually, sinusulsulan nyo yung bawat panig, di ba? Para mabuwag. Nung nabuwag na yung unit team, wala pa rin. Ayaw nyo kasing maniwala na ang pangunahing dapat nyong ginagawa, palitan ang leader ninyo. Dahil ang leader ninyo ay walang silbi. Tignan nyo. Paano kayo makikinabang sa pagkabuwag na unit team? Yung leader nyo si Leni pa rin. Si Leni, ayon sa survey, ang pinaka hinding-hindi iboboto ng mga Pilipino. Yan lang po ang ating topic. Pwede na po tayong